Sa isang mundo na puno ng hamon at pagsubok, ay may isang batang gawa sa karton na handang tahakin ang mahirap na daan para sa kanyang misyon. Isang misyon na hanapin ang isang misteryosong nilalang sa sentro ng lungsod. Sa kanyang paglalakbay ay iba't ibang pagsubok ang kanyang hinarap. Ngunit sa kabila ng lahat ay kasama niya ang kanyang mga kaibigan na handang tumulong sa lahat ng pagsubok na kanyang haharapin. Samahan natin si Anton, ang batang karton, at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang paglalakbay patungo sa mga pangarap na kanilang minimithi. Isang araw sa tambakan ng basura, kung saan ang mga pangarap ay madalas na naliligaw, ay may mga batang masayang nanlalaro. Samantalang nagmamasid naman sa sulok ang isang batang gawa sa karton na nagngangalang Anton. Minsan, gusto kong maranasan ang saya ng paglalaro kasama ng mga totoong bata. Pero, paano kung matakot sila at hindi nila ako tanggapin? Sa mga ngiti at tawanan ng mga bata, nahanap ni Anton ang kanyang pangarap. Ngunit ang takot ay patuloy na nagiging hadlang sa kanyang puso. Magandang umaga, kaibigan. Isang sarunggo lang nagsasalita. Isang batang karton. Ano naman ang pangalan mo, kaibigan? Ako nga pala si Anton. Ano naman ang pangalan mo? At paano ka napadpad dito? Matagal na din ako dito sa tambakan. Palipad-lipad lang kung saan ako dalhin ng hangin. Naputol ang aking sinulid at tinangay na ako ng hangin. Mula nun, hindi na ako nakabalik sa aking may-ari. Huwag ka na lang lumipad ng masyadong mataas para hindi ka tangay ng hangin. Maglaro na lang tayo dito sa tambakan ng basura. Maraming salamat, kaibigan. Ako pala si Sky at gusto ko ulit lumipad at sumabay sa mga eroplano sa impatawid. Bakit pala gawa sa karton ng iyong katawan, Anton? Hindi ko na din maalala. Ganito na talaga ako mula pa noon. Ikinadadala kong makilala ka, Anton. Sana balang araw maging isa din akong eroplano at lumipad pa ng mas mataas sa kalangitan. Ikaw, gusto mo ring ba lumipad sa kalangitan, Anton? Hindi. Gusto ko lang maging isang tunay na bata, Sky. At makasama maglaro ang mga bata dito sa tambakan. Sa tabi naman ni Anton at Sky ay tila may isa pang nilalang na nakatayo at nagmamasid sa usapan ng dalawa. Mga kaibigan, nakakatuwa naman pakinggan ng inyong mga pangarap. Ha? Isang anyong payong na nagsasalita din. Kaibigan, ano naman ang iyong pangalan? At kanina ka pa ba dyan nakikinig sa usapan namin dito? Ako nga pala si Rico. Oo, kanina pa ako dito nakikinig sa inyong usapan. Matagal na din ako dito sa tambakan dahil tinapon na ako ng aking may-ari at hindi na daw ako mapakinabangan. Ikinagagalak ka naming makilala, Rico. Dahil narinig mo na din ng aming mga pangarap, may mga pangarap ka din ba, Rico? Gusto kong maging isang malaking silungan para maging proteksyon ng mga tao tuwing umuulan. Nais kong maramdaman ng lahat na hindi sila nag-iisa sa oras ng sakuna. Parehas pala tayong tatlo na may mga pangarap na tila imposible makamit. Sa tambakan ng basura, nabuo ang isang samahan. Sila'y nagbahagi ng kanilang mga pangarap at sa mga sandaling iyon ay unti-unting nabuo ang isang espesyal na pagkakaibigan. Nakatagpo ng bagong tahanan ang tatlo nung araw na iyon at sa pagsapit ng gabi naman ay nag-uusap pa rin ang tatlo tungkol sa kanilang mga pangarap. Ang hirap naman ng ating mga pangarap. Tila sa panaginip na lang natin ito makakamit. Hindi naman masamahang mangarap at walang imposible, Anton. Alam niyo ba ang kwento ng puso ng lungsod? Sinasabing ito ay isang mahiwagang bagay na makakapagbigay ng kahit anumang hiling. Saan mo naman narinig ito, Sky? At totoo ba yan?
Nasaga ko ang impormasyon na ito sa mga taga-baryo habang ako ay lumilipad sa paligid. Oo, narinig ko din iyon mula sa aking dating may-ari. Kung mahanap natin ang puso ng lungsod, may pag-asa pa tayong makamit ang ating mga pangarap. Kung gayon ay kailangan na nating hanapin ang puso ng lungsod. Ito na ang pag-asa natin. At ayaw ko manatili dito habang ang mga pangarap ko ay natutulog. Anton, nandito lang kami. Ito namin sumama sa iyong misyon. Tama, Anton. Isang pagkakataon na ito para sa atin. Sama-sama natito pa rin ang ating Dito mga na pangarap. nagsisimula ang misyon ni Anton. Lahanapin ang puso ng lungsod. Isang paglalakbay na puno ng pag-asa at maaring sa wakas makamit na niya ang kanyang pangarap na maging isang tunay na bata. Ang sumunod na araw ay puno ng pag-asa para sa mga magkakaibigan. Sina Anton, Sky at Rico ay nagtipon-tipon upang pagplanuhan ng kanilang paglalakbay. Simulan na natin ang paglalakbay. Ngunit hindi ko alam ang daan papunta sa Houston ng lungsod. Huwag kang mag-alala, Anton. Lilipad muna ako sa langit upang mas malayo ang aking matanaw. Ako ang magsisilbi ninyong gabay sa daan na tatahakin natin. Sige, Sky. Salamat. Lumipad ka pa ng mas mataas. Ako naman ang magsisilbing silungan ninyo kapag dumating ang ulan. Maraming salamat sa suporta sa akin, mga kaibigan. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito. Mga kasama, alam ko na ang ating daan mula dito. Ang galing mo, Sky. Paano, mga kasama? Umpisahan na natin ang ating paglalakbay. Sa kabila ng kanilang mga kahinaan, ay nagpasya silang umpisahan na ang paglalakbay. Baon ang pagtutulungan at pagkakaibigan upang makamit ang isang layunin. At nag-umpisa na nga sa paglalakbay ang tatlo. Sa tulong ni Sky ay mas napadali ang lahat at itinuro niya din ang daan kung saan walang masyadong tao na mas ligtas sila. Dito na tayo dumaan, mga kaibigan. Mas malayo nga lang ito, pero mas ligtas naman tayo mula sa maraming mga tao. Oo nga, Sky. Kahit mabagal ang usad natin, pero masigurado naman na makakarating tayo ng ligtas sa puso ng lungsod. Pero hindi pa rin natin maiwasan ang mga tao, lalong-lalo na kapag malapit na tayo sa sentro ng lungsod. Dahil madami ng mga tao banda doon. Magdoble ingat na lang tayo kapag malapit na tayo sa sentro ng lungsod at marami ng mga panganib. Pasensya na, mga kaibigan. Ang panganib man ang tinatahak natin. Pero malalagpasin pa rin natin ito basta't magtulungan lang tayo pag may pagsubok. Hanggang sa nakarating na sila sa mga masisikip na eskinita na malapit sa lungsod. Isang mundo ng gulo at kalat, puno ng mga hadlang at hindi inaasahang sitwasyon. Kailangan na natin linisin ang mga kalat dito. Sunugin na din natin ito pagkatapos isa-isahin natin ang mga sulok ng eskinita at itapon na lahat dito sa apoy. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng pangamba sa tatlo. Ang apoy ay isang malaking banta, hindi lamang para sa kanilang mga pangarap, kundi pati na rin sa kanilang buhay. Mukhang masama ito ah. Baka mapagkamalan akong isang basura dahil sa aking anyong karton. Mabilis lang masusunog ang katawan ko sa apoy. Ako rin. Baka mapagkamalan akong isang sirang payong at itapon sa apoy. Magtago muna tayo, mga kasama. Hindi tayo pwede magpakita sa mga tao dito. Tignan po nga muna kung madami pang mga basura sa sulok na ito. Inisa-isa ng mga basurero ang bawat sulok ng eskinita upang kunin ang mga basura at itapon sa apoy. Ngunit wala na siyang nakita ng mga basura sa sulok na iyon. Mukhang nakuha na ng mga kasamahan ko ang lahat ng mga basura sa sulok na ito. Hindi alam ng basurero na sa likod lang ng basurahan ay nandoon sina Anton.
Huwag ka muna magpalit ng anyo, Rico. Antayin muna natin siya na makaalis. Ayan, naririnig ko na paalis na siya. Muntik na tayo mahuli dun ah. Kaya magdoble ingat na lang tayo, lalo na't malapit na tayo sa lungsod. Nagawa na nga nilang makaiwas sa mga basurero na nagbabantang sunugin ang mga nakakalat sa daan. Sa tulong din ni Sky ay nakahanap sila ng panibagong daan na walang mga tao. Buti nakaalis agad tayo sa lugar na yun. Hindi, mga abo na sana tayo. Maraming salamat sa pagturo ng daan, Sky. Mas ligtas na tayo dito ngayon at wala ng mga tao. Walang anuman, Anton. Kailangan lang talaga natin mag-ikat dito. Gabi na din pala. Teka, hanap ulit ako ng lugar kung saan pwede tayo magpalipas ng gabi. Sige, Sky. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang mga pagsubok na haharapin ng tatlo. Habang naghahanap ng matutuluyan si Sky, ay may paparating na malakas na ulan na isa ding malaking banta sa buhay ni Anton dahil siya ay gawa sa karton. Naku, mukhang hindi maganda to ah. Wala pa tayong masisiluman dito. Paparating na ang ulan. Isang malaking kainaan din ng katawan ko ang tubig. Nasaan na kaya si Sky? Maghanap na muna tayo ng masisilungan, Anton. Huli na ata ang lahat. Ayan ang ulan. Tara, takbo, Anton. Anton, nabasa ka na ng ulan. Eto, sumilong ka muna sa akin. Maraming salamat, Rico. Maghanap muna tayo ng matutuluyan habang inaantay natin si Sky. Polyworlds PH